we can move para pag dumating po yung ating mga kasama ay meron po silang mahupuan. And bago tayo mag-start po sa ating pag-worship this morning, kamustahin mo yung katabi mo? Nainitan siya sa mama. Kamusta ang week? Nainitan siya ng mama. Kamusta ang bawat isa? I know it's another day to celebrate and worship with God. Amen. And sa umagang ito, bago tayo umawit no, sa ating Panginoon, allow me to read itong Psalms ni David in chapter 23. Sinabi dito, "The Lord is my shepherd, I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength and He guides me along right paths, bringing honor to His name. And even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid. For You are close beside me. Your rod and Your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. And surely Your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life. And I will live in the house of the Lord forever." Kaya church, itong week na ito, prosperous man, joyful, full of blessing, malungkot ka man, may challenges, this morning is an assurance that whatever we are going through, it's because of the Lord and He is with you, giving us that peace in our hearts. So ngayong umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Kumanta tayo, umawit na sumaya para sa kanyang kabutihan. Let's pray. Lord, we thank You and we honor Your beautiful name. Maraming salamat sa inyong kabutihan, Panginoon, at katapatan sa aming mga buhay. So bagong ito, allow us to bless Your name. And we invite Your Holy Spirit to fill this place, that truly, Lord, You will be felt and we will be blessing Your name this morning. Maraming salamat, Lord, sa inyong pagmamahal at conditionally, Panginoon. We may not deserve it, Lord, but because You're a God who loves us, Lord, maraming salamat. For this morning, we will give You back all the highest praises and honor and worship, for You deserve it alone. This we pray in Jesus' name. Amen. Come on, church, let's sing for God. Come on, you sing, my Savior. My Savior, Redeemer, rescued me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause You saved me from the everlasting to the world within. The Father's only Son. You live and You died, and You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You've done. You sing it again, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause You gave me from the everlasting to the world within. The Father's only Son. We sing You live. You live and You died, and You rose again on
God we worship. Search through our hearts, Lord, this morning. We invite you to come into our hearts, Lord, and king and reign over our lives. Ngayong umagang ito, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. You know, Lord, the depths of our hearts and how deep our thoughts are. And only you knows kung ano po yung pinagdaraanan ng bawat isa sa aming Panginoon. But we pray that you align us, Lord, with the plans where you want us to be, Panginoon. We are where we are meant to be, Lord. We surrender everything to you this morning, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Please, please. And the music plays, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something back to world that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of the worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the
It's all about you. It's all about you, Jesus. Coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord Jesus, it's all about you. At alam po ninyo ang nilalaman ng aming pong mga puso. Lord, salamat dahil muli inipon ninyo kami sa lugar na ito upang kayo ay pasalamatan, sambahin, itaas ang inyong pong dakilang pangalan. Lord, today as we listen sa inyong pong salita, ihanda po ninyo ang aming pong mga puso, hindi lamang para matuto, kundi baguhin ang aming pong buhay. Maraming salamat sa inyong pong katapatan at Lord, unahan niyo ang aming pong gawain. Puspusin niyo po kami ng inyong pong presensya sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito, Panginoon, ang aming pong samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan po. So, pwede na po tayong maupo. And kung mapapasin po ninyo, no, may mga banderitas po tayo. Hindi po tayo nakikisama sa mga piyesta ngayon. So, kung papansin po ninyo, no, I think May ay buwan po ng mga piyesta. No? Nakita po namin doon sa lugar po namin, ay may mga banderitas din. Pero itong banderitas na ito ay meron lamang siya for our BBS. Yan, yung ating pong vacation Bible School. Kaya po papansin po ninyo may banderitas po tayo. Ayan. So preparation po yan ng ating pong Sunday School group, ng ating pong mga teachers. Dahil this week ay magsisimula na po, no, yung ating pong BBS or yung ating pong Vacation Bible School na gagawin po sa May 28 to 30. Ayan. So, reminders po sa ating pong mga nanay o kung meron po kayong mga kapatid na mga bulinggit, yan. So, dalhin po natin sila sa Webes. No? I think magsisimula po ng 8 or 8:30 hanggang 11 a.m. in the morning. So, that's 3 days, no, na event para po sa mga bata. Ayan po. And of course, a blessed Sunday everyone. And welcome po. Pwede po ba natin palakpakan ang ating pong Panginoon dahil sinustain niya tayo and patuloy na nagpo-provide siya ng ating mga pangangailangan. Yung kanya pong proteksyon ay nandyan. Hindi niya tayo pinapabayaan at lagi niya tayong iniingatan. And sa ating pong mga first-timers, I think meron po tayong mga first-timers ngayon. Ayan, so welcome po. Ayan, welcome. Si Sister Ace, at syempre yung kanya pong asawa, si Kuya Ruel, and Brother Ruel. Ayan, so welcome po. And of course, yung kasama pong driver ni Pastor at Tita. Ayan po, so welcome. So, pwede po natin i-welcome sila. Ayan, later magpakilala po tayo para po ma-welcome natin yung ating po mga bisita. Ayan po. Siyempre, second time na po siya. Ayan. And of course, sa may mga kaarawan, okay, mga kaarawan po, yun, for the month of May. Ayan. So, happy birthday po. Ayan. So, siyempre, kasama po ako doon. Kasama si Marga. Kasama po si Elder Francis.
Ayan po. And of course, from yung family po ni Kuya Arj, ayan po. Welcome. Alam niyo po, galing pa po sila ng Bataan. So, alas 4 ng madaling araw doon po sila bumiyahe para lamang po makasama po natin sila sa ating pong pananambahan. So, welcome po sa inyo, yung family po ni Sister Rose. Tama po, ano? Sister Rose. So, magandang umaga po sa inyo. And as you can see, unlike mga previous worship po natin, medyo ramdam po natin yung init, no, ng panahon natin dito sa loob ng ating pong church. Pero ngayon, medyo nag-improve na po tayo. Tama po ba? Nag-improve na? Dahil, kung makikita po ninyo sa kaliwa ninyo, o sa kanan ko, ay may nakatayo na po na magandang aircon. Ayan. So, praise the Lord for that. Kasi, ibig sabihin po, binibless ni Lord yung ating pong church at meron pong nag-provide ng ating pong mga pangailangan, lalo na po sa ating pong, para maging comfortable po kayo, no, sa ating pong pananambahan dito. So, tama ba? Hindi na mainit? Hindi na. Okay, improving na. Actually, yung dalawang aircon, hindi pa natin ginagamit. May nangyari nga, actually kahapon, so parang kinabahan kami kasi bigla pong namatay. So habang hinahanda po namin yung mga banderitas, yung mga props, nag-practice po ng sayaw dito, bigla pong namatay. So as in, yung kontador po, nawalan po ng power. Di ba po ba yung kontador ay may number po yan? So nawala. So tayo lang po sa third floor. But praise God, meron pong nakilala si Pastor Jeff na electrician. So agad po na naayos yung ating pong kuryente. And nandito po tayo ngayon. Okay. So for this morning, ay tayo po yung magpapatuloy sa ating pong theme. No? Ano po yung theme natin? Ang theme natin ay New Beginnings, a Life Transformed. So that's for the month of May. So panibagong simula, isang buhay na binago. Ayan, okay? So, 4 na linggo na po natin ito pinag-uusapan and ang prayer po natin, no, na meron na pong pagbabago dapat, no, na makita po sa ating pong mga buhay. Hindi lamang po sa physical na tayo po ay nadagdagan ng weight or whatsoever na changes sa physical natin, kundi yung kalooban po natin na tunay na tayo po ay transform, binago ng ating pong Diyos, no? And syempre, makita din po natin sa ating pong lugar, sa ating pong simbahan, sa biyaya ng Diyos ay may mga pagbabago din, no? So from second floor, may pagbabago, nalipat po tayo dito sa third floor. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, sino dito ang gusto na ang kanyang buhay ay extraordinary? Taas ang kamay, yung mga gusto na ang kanyang buhay ay extraordinary. Huwag po kayong mahiya. Okay? Yan, gusto po ng extraordinary ang kanyang buhay. Hindi ordinary. Diba? Siyempre, pag ordinary, for example, sasakay tayo ng bus at ang bus na sasakyan natin ay ordinary, okay, siksikan, walang aircon, di po ba? Talagang mausok, okay, mainit. Okay, pero pag may aircon, siyempre comfortable po tayo. Kung may pagkain kang o-orderin, di ba? At ang pagkain mo ay ordinary, hanggang doon lang. Pero kung extra special, extraordinary, iba ang lasa, maraming sahog, maraming lahok, di po ba? Mas masarap. Ayan. So sa mga hindi po nagtaas ng kamay, naintindihan ko, dahil marahil yung tanong ko na ito na sino ang gusto na ang buhay niya ay extraordinary is just another cliche question. Ibig sabihin parang walang dating, predictable, paulit-ulit. Tama ba? Pero ano ba talaga ang isang extraordinary na buhay? Ito po ba ay pagiging isang sikat? Pagiging famous? Dapat mayaman ka para masabi mo na ang buhay mo ay extraordinary? Dapat meron kang kakaibang talent, no? Para masabi na ang buhay mo ay extraordinary. Well, mga kapatid, sa pananaw ng mundo, maaring sabihin na oo. Sa pananaw ng mundo, dapat ganito ka, mayaman ka, sikat ka, marami kang pera,
para masabi ng mundo na, ay, ang buhay niya ay extraordinary. Pero sa ating pong mga Kristiyano, ano po ba ang pagiging isang extraordinaryong Christian? Mga kapatid, this is not about yung nabanggit ko kanina, na dapat mayaman ka, sikat ka, meron kang talento. Kundi mga kapatid, listen to this, ang isang extraordinary Christian ay isang ordinaryong tao na nagpapasakop sa isang extraordinary God. Amen? No? Ordinaryong tao, pero nagpapasakop sa isang extraordinary God. Bakit? Kasi ang Diyos natin, He's awesome, He's amazing. Siya po ay makapangyarihan. Sabi ng Efeso 3:20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hihilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Bakit po? Kasi naniniwala po tayo mga kapatid na tayo dito lahat tinawag ng Panginoon. No? Yan po yung topic po natin last Sunday. Kung saan tinawag ni Jesus Christ yung kanyang unang mga disciples. In fact, ang nangyari doon sa chapter 1, kung inyo pong nabalikan at binasa, nabasa natin doon na even the followers and disciples of John the Baptist, nung malaman nila na si Jesus Christ ang Lamb of God, sumama sila kay Jesus Christ. Iniwan si John the Baptist. Tanong, sumama ba ang loob ni John na, ba't iniwan ako ng aking mga disciples at sumama kay Jesus Christ? Was it a betrayal na sumama yung disciple ni John kay Jesus? No. Ang totoo po niyan, masaya si John sa nangyari. Bakit? Ibig sabihin, nagawa ni John the Baptist yung kanyang misyon na to prepare the way, which is Jesus Christ, and to lead the people and His followers to Jesus Christ. Amen po ba mga kapatid? Nasusundan po ba natin so far? So tinawag po tayo para gumawa ng mga extraordinary thing para sa Diyos. Para maging mga pagpapala po tayo sa iba, naglilingkod po tayo unang-una sa Diyos at naglilingkod po tayo sa Diyos for His, sa ibang tao for His glory. So for this morning, tayo po ay nasa Gospel of John na po, and if you have your Bibles with you, buksan po natin sa John chapter 2, verse 1 to 23. So, maaari po ba nabuksan po ninyo inyong mga Bible at pwede po nating basahin sa Juan, Kabanata 2, no? Talata 1 hanggang 23. At pwede po natin basahin ng sabay-sabay ito. Okay, so ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nang ikatlong araw, okay, so please take note of that statement. Ano? Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo, inilabas ang masarap na alak.
Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kalwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatila roon ng ilang araw. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito itinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Let's bow our heads and let's pray. God, Heavenly Father, maraming salamat po sa inyo pong banal na salita. Lord, I pray na mangusap kayo sa bawat isa. Buksan ninyo ang aming pong puso at isip nang sa ganoon amin itong maintindihan mula sa aming mga ulo. Ito po ay lilipat sa aming puso, lilipat sa aming mga kamay na ibig sabihin ay i-apply namin ito sa aming pong buhay. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang natin magsabi ng Amen. So, ang John chapter 2, 2 bahagi po ang nabasa po natin na story. Ang first story is the first miracle of Jesus Christ. And the second part ng story is yung cleansing of the temple kung saan ay pinagsisipa ni Lord Jesus. Nagalit po siya doon sa mga tao na ginawang palengke ang templo ng ating pong Panginoon. And for this morning ay atin pong pinamagatan yung ating pong message from ordinary to extraordinary. So sa binasa po natin, Jesus performed His first miracle. Okay? So wag po natin yan kakalimutan. Una, para tayo. Ito ba? Para makainom tayo? Hindi. Okay? Hindi po. Hindi. Kasi baka pwedeng sabihin natin na kung si Jesus Christ nga ginawa niyang alak ang tubig, ibig sabihin pumapayag siya na uminom tayo. Ganun ba ang message dito? Mga kapatid, again, ang sagot po dyan ay hindi. Maaring nasulat sa account ni John na gumawa siya ng himala that indeed Jesus turned water into wine, pero hindi po ito license na, sige, maglasing ka. Sige, uminom ka. Bakit po? Kasi we have to understand, mga kapatid, na sa New Testament times, wala pa pong water station doon. Yung mga tubig nila doon, marumi. Marami pong mga contaminants. Marami pong mga bakterya. Kaya, yung mga tao, kapag puro tubig lang po yung kanila pong iinumin, madalas nagkakasakit po sila. Sumasama ang kanila pong yan. Kaya ang panlaban para gumaling ang kanila pong stomach problem, uminom sila ng
alak kasi may alcohol, pamatay ng mga bakterya. At sa lugar nila, malamig. Kailangan makakatulong yung pag-inom ng wine para uminit yung kanila pong katawan. In fact, si Paul, sa 1 Timothy 5:23, Paul instructed Timothy to don't just drink water. Drink also wine para yung stomach problem mo gumaling. Okay? And sa present times po natin, may mga doktor na they advocate of drinking, please take note, small amount of wine for what? For your heart. Kasi meron daw health benefit ang pag-inom. Again, mga kapatid, sa mga manginginom, okay? Sa mga gustong-gustong uminom, okay? Kung kayo po ay iinom at ito po ay mag-lead sa inyo na kayo po ay malasing. Imagine, okay? Meron na ba kayo nakita na tao na dahil sa kalasingan, nagmaoy? Oh, meron. Nagwala. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Nakipagbasagan ng mukha dahil sa kalasingan. Tama po ba? O maaari, sa mga kabataan, okay, para sa inyo ito, hindi mo naman ako, pastor, naglasing. Pero baka meron kang hidden motive. Niyaya mo ang kaibigan mo, uy, inom tayo. And then, nung naglasing na, ano po ang ginawa? Merong nangyari. Tapos sasabihin, ay, nagawa ko pala yun. Hindi ko alam eh. Meron bang ganon? Hindi ko alam. Lasing kasi ako eh. Ito lang sasabihin ko, sa gagawin natin na paglalasing, ang sabi ng Bible, yan ay kasalanan. It's a sin na tayo po ay iinom at nalasing. Imagine na addict ka dahil araw-araw mo nang hinahanap ang alak. Na hindi ka makatulog unless uminom ka ng alak. Sabihin ko sa inyo, kasalanan po siya. Okay? Kasi nga po, ang nagkokontrol sa atin, hindi na yung Espiritu ng Diyos. Ang nagkokontrol sa atin, dahil sa kakainom natin, ay ang Espiritu ng alak. Hindi na kayo o hindi na tayo nagkokontrol. Pero again, magtakatanong kayo, Pastor, okay lang po bang uminom? Okay, to answer that question, ito po, i-consider natin itong mga tanong na ito. Kung ako ba ay iinom, o kung ano man pong gagawin po natin, first question, will it glorify God? Yun yung tatanungin natin sa sarili natin. Kung ito ba ay gagawin ko, will it glorify God? Pangalawang tanong na dapat tanungin natin sa sarili po natin. Kung gagawin ko ba ito, how will it affect others? How will it impact others? Baka katitisuran ako ng makakita sa akin. Imagine, Christian ka, uminom ka, nag-post ka pa sa social media mo para sabihin, uminom ako, how will it affect others? How will it impact others? Kamusta yung ating magiging testimony, yung ating magiging witness sa ibang tao? Mga kapatid, gusto po natin na i-win yung ating pong kaibigan para sa Panginoon. Tama po ba? Gusto ba natin na i-win ang ating pong kaibigan for the Lord? Tapos ikaw pa yung number 1 na magyaya, inom tayo? O kung hindi man ikaw ang nagyaya, siya ang nagyaya, ano yung gusto natin gawin? Kaya, mga kapatid, in all things, for that issue ng pag-inom, we should seek God in prayer or God's wisdom in prayer and follow His leading. Ngayon kung iinom ba ako, hindi, binabagabag ka ng iyong kalooban, hindi wag kang uminom. Eh kung at peace ka naman, pero sabi nga po, small amount. Kasi may masarap na wine naman talaga. Imagine, 15 years na wine. Pag matagal daw ang isang wine, masarap naman po talaga. So, tumigin ka. Di ba? Isang bote. Kung may isang bote kayo ng alak, ilang kayo? 5. O sige, yan lang ha. Yan lang. O, tikman lang natin. Sa bahay lang naman. Pero wag na mag-post. Again,
Di ba? In all things, we should seek God's wisdom in prayer and follow His leading. Okay po ba, mga kapatid? Nasagot po? Okay? Malinaw ang patungkol sa issue ng pag-iinom. Now, let's go back sa passage po natin sa John chapter 2. So, nabasa po natin doon ang Panginoong Hesus ay nasa dalawang magkaibang lugar. Ano po yung unang lugar, mga kapatid? O dito, anong lugar? Kasalan sa Kana. Dito, ano? Anong pangalawang lugar? Templo sa Jerusalem. So, yun po yung dalawang lugar, magkaibang lugar na pinuntahan po ni Jesus Christ. Ngayon, sa unang tingin po, para lang wala naman silang koneksyon, yung dalawang kwentong ito, pero kung titingnan po natin mabuti, pareho silang nagpapakita ng isang katotohanan o mensahe. Ano po ang mensahe nitong chapter 2 na ito? It's not about yung pag-inom. The message of chapter 2 is about Jesus is the Messiah. Jesus is the Son of God. Are you listening? That Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Okay? Ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya pag may nagtanong sa inyo, ano po ang message ng John 2? It's not about the alak. It's not about the issue of pag-inom. Ang mensahe ng chapter 2 is about God, no? Jesus, nagkatawang tao, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Are you listening? Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Now, at dahil sa katotohanan ito, ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin? Dahil siya ay Diyos, kaya niya tayong baguhin sa ating ordinaryong buhay. Amen po ba, mga kapatid? No? Kaya niya tayong i-restore doon sa mga nasira nating buhay dahil sa ating pong mga kasalanan, magiging extraordinary ang ating pong buhay para sa kanyang kalawalatian. Ngayon po, if we observe the writing style of John, ano na po ba tayo? Ano nga po, kuya? Ayan, okay, sige po. Bago po yan. Observe po natin yung writing style of John. Alam niyo po ba na ginagaya ni John ang Genesis? Ginagaya ni John yung Genesis. Okay? Hindi dahil wala na siyang maisip na paraan ng pagsusulat. But to say to us, hey guys, yung inaaral ninyo sa Old Testament, ito na siya. Si Jesus yan. Kasi po, sa mga Hudyo, marami pa rin pong mga Hudyo o Israelites na hindi po naniniwala kay Jesus as the Messiah. Kung tatanungin po ang isang Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus as the Messiah, at tatanungin mo, nagbabasa ka ba ng Old Testament? Oo. What about the New Testament? Hindi. Never silang magbabasa ng New Testament. Bakit po? Kasi ang New Testament is about Jesus. But because they do not believe in Jesus as the Messiah, hindi sila magbabasa ng New Testament. Only the Old Testament. Now, si John, gusto niya, ang kanya pong audience is both the Jews and the Gentiles. Kaya sinasabi niya, hey guys, yung binabasa ninyong Old Testament, it's Jesus. So, ano po yung paraan ni John? Kung babasahin po natin yung chapter 1, ng Genesis, ano pong sinasabi ng chapter 1? Chapter 1:1 ng Genesis? In the beginning, God created the heaven and earth. Sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ngayon, sa John 1:1, anong sinasabi? Anong simula? In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula, di ba? Nakita ninyo, mga kapatid, sa pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nakita ninyo, yung pagkahawik, Genesis 1:1 and John 1:1. Now, sa Genesis, mapapansin po natin doon, di ba, pag nag-create si Jesus, ang Diyos, let's say nag-create siya, ang sabi ng Genesis, lumipas ang gabi,
At sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. O di gagawa na naman si God, magkikreate na naman siya. At sasabihin doon, lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga, ito ang ikalawang araw. And another thing, pag nag-create na naman si God, ganun ulit. Ika-tatlong araw. Look, tingnan natin sa John chapter 2. Anong sabi? Nang ikatlong araw. O, di ba? So, ginagaya, are you following, mga kapatid? Ginagaya ni John yung writing style ng Genesis. At ito yung nakakamangha. Are you listening? Sa John 2, ano yung okasyon? Ano yung okasyon? Kasalan. Okay. Tingnan nyo yung Genesis chapter 2. It's about kasalan na nangyari sa Garden of Eden. So, yung nakita nyo, wow, ano? Kasalan! Di ba? 23, verse 23 ng Genesis chapter 2, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kasalan. Chapter 2 ng John, chapter 2 ng Genesis. At tingnan niyo ito mga kapatid. Sa mga creation ng God, ano yung nakita natin o sinasabi ng Lord about His creation? Ano sabi niya? And God saw that it was good. Meaning, kung ang creation ng Diyos ay good, ang original design pala ng Diyos para sa atin ay para maging good. Extraordinary. To be good. To be significant or to have significance, to be good stewards of His creation. However, because of the fall of man, because of our sin, because of the disobedience of the first man, pumasok po ang sin. Nasira, tayo ay naging ordinaryo. Naintindihan natin mga kapatid yung kwento. But today, the good news is that through the Gospel of John, tinuturuan tayo that no one can restore that original design of God. Not even me or even you, only Jesus Christ. Yun ang katotohanan na sinasabi. Kasi wasak tayo eh. Makasalanan tayo. Hindi natin kaya na i-restore yung sarili natin sa original design ng Diyos na maging good. Sabi nga, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Tama po ba mga kapatid? Yun yung sinasabi ng Bible. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. And the one that can only restore and redeem us from that original design is Jesus. At para patunayan na siya lamang ang makakagawa noon, yun yung reason kung bakit nagpakita siya ng sign. Naintindihan nyo? Nagpakita siya ng miracle. It's not the issue of iinom ba ako o hindi. Ang message sa atin dito is that He is the Messiah, our restorer, our redeemer, the only one that can restore us from the original design of God for us to be good, to be extraordinary. Kaya nagpakita din siya ng zealousness niya, yung passion niya sa bahay ng kanyang ama. Anong ginawa niya? Nilinis niya. Pinagsisipa niya yung mga lamesa doon. Kaya yung mga religious leaders nagtanong, bakit mo ginagawa yan? Anong himala ang ipapakita mo para patunayan na may karapatan kang gawin ang mga bagay na iyon? Bakit pinagsisipa? Pinag-aalis mo yung mga negosyante doon. Ang sagot ni Lord, sige, sirain ninyo, gibain ninyo ang templo, and in 3 days, i-restore ko. 46 years yan ginawa.
Tapos, 3 days mo lang i-restore. Pero hindi nila naintindihan dahil ang ibig sabihin ng Panginoon, yung kanyang katawan. Amen. Now, what about us? How about us, mga kapatid? How is our zeal? How is our passion sa church ng Diyos? Pag may time lang po ako, saka ako mag-church. At pag nag-church, late pa. Dapat yung passion natin, di po ba? Yung zeal natin na, uy, Sunday, gigising ako ng maaga. Kasi we have that passion, we have that zeal sa church ng Panginoon. Katulad ng zealousness na ito na pinapakita sa atin ng ating pong Panginoon. Again, the message of John is not about the issue of drinking wine. The message of John is about pointing us to Jesus. Na dahil sa kanyang ginawang mga himala, his zealousness, maniniwala tayo na siya ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos. Kaya tayo ordinary, mga kapatid. Alam mo kung bakit? Yun yung first reason. Hindi kasi tayo naniniwala kay Jesus Christ. We do not believe in Jesus, na siya ang Mesiyas. Kaya if we want to be extraordinary, we must believe in Jesus. Yun yung umpisa. Kaya kapatid, kung ikaw ay hanggang ngayon hindi ka naniniwala kay Kristo Jesus, gusto mo maging extraordinary, una, maniwala ka sa Kanya. Ano ba yung mga reasons kung bakit maraming mga Christians nananatiling ordinary? Ayan po yung pangalawa. Contented na to be just a cleansing water. Diba, verse 6? Marami ang kontento sa ritual na paglilinis. Yung batya, yung banga, o yung batong laglagyan ng tubig na iyon, panggamit po yun para panghugas ng kamay bago pumasok ng bahay. Panghugas ng paa. Hanggang doon na lang ako. Para sa iba po, ang pagiging Kristiyano ay parang checklist. Nag-church ako. Check. Nagbigay naman po ako ng tithe ko tsaka offertory. Check. Diba? Nakinig naman ako ng preaching kay pastor. Check. Tanong ko sa inyo. Kung ito yung gagawin natin every Sunday, do you think ito ay extraordinary? Nag-church ako. Check. Nagbigay ako dyan. Check. Nakinig ako ng preaching. Check. Do you think this is extraordinary? Kayong sumagot. Alam niyo po, ang tawag po dito, reliyon, hindi relasyon. Ang pinapractice po natin, pag tayo nag-church lamang, is just religion, not relationship. Kung ang isang Christian po, umaasa lang sa kanyang reliyon, pero wala po siyang personal at buhay at may araw-araw na relasyon kay Jesus, mananatiling ordinaryo ang kanyang buhay. Tandaan po natin mga kapatid, discipleship is done in relationship. Our church, this church is not promoting religion. This church promotes relational discipleship. Tanong, kanino tayo dapat may relationship? Of course, first and foremost, kay God, and next, sa katabi mo, sa kapwa mo. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, basta ako at ang Diyos. Wala na akong pakialam sa ibang tao. Hindi po ganun ang relationship. Ang relationship ay Diyos tsaka kapwa. Oh, sige nga, patunayan mga pastor. Di ba sa Garden of Eden, sino po yung unang tao na ginawa ni God? Sino? Si Adan. Wala pa si Eva. So, ibig sabihin, si Adan, nag-iisa hindi. Nag-iisa hindi. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Diyos. Ibig sabihin, meron siyang relationship kay God. Pero, kung kontento na tayo na ako at ang Diyos, okay na, bakit ginawan pa ng Diyos ng partner si Adan? So, ibig sabihin po niya, mga kapatid,
Importante kay God ang relationship natin sa kapwa. Kaya, ginawan niya ng partner, ng asawa. Sino po ang pangalan? Si Eva. Pangalawang reason o pangatlong reason kung bakit po ordinary ang buhay po natin. A lack of obedience in faith. Kulang sa pagsunod na may pananampalataya. Bakit? Kasi gusto natin mag-disobey. Yun po yun eh. Lord, ang hirap niyan. Ayoko. Mahirap. Ang gusto natin ang masunod. Yung kalooban po natin. Nandiyan pa ba kayo? Medyo mabigat ba? But this is God's message. Kasi ang gusto ng Lord, extraordinary ang buhay po natin. Di ba? Kaya nga po, nung mangyari po yung himala, bago nangyari ang himala ng alak, may utos si Maria dun sa mga katulong. Anong utos ni Maria? Sundin ninyo ang anumang iuutos niya. At yun nga po ang ginawa, nung utusan sila ni Jesus na punuin ninyo ng tubig ang banga at isalok para matikman ng namamahala, sumunod sila. Kahit parang illogical. Magsasalop kami dyan, tapos, di ba tubig yan? Panghugas ng kamay yan, panghugas ng paa, tapos sasalupin at ibibigay sa namamahala para tikman. Anong pag-iisip yun? Pero alam po natin, walang imposible sa Diyos. Kayo po, tubig na panghugas ng paa, bigyan ko kayo, inumin mo. Sino ang gustong iinom? Wala. Di po ba? Ay, pinanghugas ng paa yan. Paano kung ang paa ay may alipunga? Kadiri. Yari. Di ba? Pero, sumunod sila. Kaya nga po parang right now, nakikinig tayo ng message, pero dapat isinasagawa. Ibig sabihin, pag sinabi ni Lord, gawin natin. Ginawa ng mga utusan. So mga kapatid, sabi ng James 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Mga kapatid, huwag po natin dayain ang sarili po natin. Okay? Nililin lang natin yung ating sarili kung tagapakinig lang tayo, pero kulang tayo sa gawa. Ang extraordinaryong kapangyarihan po ng Diyos ay nakikita po sa isang radikal na pagsunod. Kung puro ang ating pong alam ay theory, theology, pero wala po tayong application sa buhay po natin, mananatili tayong ordinary. So review po tayo. Bakit? Ano yung mga reasons kung bakit ordinary ang buhay natin? So, hindi dapat pala reliyon, dapat relasyon, at dapat meron tayong obedience with faith. And the fourth reason ay yung being comfortable. So nakita po natin, bago naging extraordinary po ang pagsamba, naging radical muna si Jesus Christ sa paglilinis. Anong ginawa ni Jesus Christ? Sa temple, pinagtataob niya yung mesa at pinalayas yung mga nagtitinda. Marami pong mga Christians gusto po ng extraordinary blessing. Sino dito ang gusto ng extraordinary blessing? Taas ang kamay nga. Sige nga. Gusto ma-bless. Gusto ma-bless. Of course. Pero ayaw ng extraordinary cleansing. Gusto natin ng blessing, pero pag sinabihan na ni pastor, baguhin mo ng buhay mo. Kino-correct ka na yung pride mo, yung maling pamumuhay, yung mga tinatagong kasalanan. Anong ginagawa? Nagtatampo na, nagagaling, lumalayo. Mas gusto nila yung comfort kaysa sa holiness. Mga kapatid, sa isang relationship, dapat may pakialaman. Dahil tayo po ay family. Kasi mahal ko si sister, mahal ko si brother. Kaya may pakialam ako. Nakita kita, may ginawa kang ganitong gawain,
meron tayong karapatan na i-correct yung kapatid na iyon. Kasi nga, tayo po ay in relationship with one another. Mga kapatid, tanong ko sa inyo. Kanina tinanong ko kayo, gusto ba talaga natin ng extraordinary life? Taas ang kamay nga yung mga gusto ng extraordinary life. Kasi baka may magbabago na, baka lahat na. Parang ganun pa rin. Di ba? Kasi the first thing, dalawa lang naman. Next slide po natin. Be extraordinary. Number 1, dapat laging handa. Sa anumang bagay. Kahit sa kawalan. Okay? So, nung maubos yung alak, nawalan. Tama po ba? Nawalan. So, ano ang sabi ni Maria kay Jesus? Wala na silang alak. O, ano ibig sabihin yan? Okay, ito muna. History muna tayo. Kapag may kasalan dito sa atin, ilang araw? 1. Minsan, kalahating araw. Sa kanila, 7 days. Okay? 7 days celebration yan. Inuman, okay? Kainan. Ganon ang kasalan sa mga Hudyo. Ngayon, ang lalaki o ang family ng lalaki ang responsible sa lahat ng pakain at inumin. And sa kanila, ang tradisyon, ang alak po ay kasiyahan. It symbolizes kasiyahan, enjoyment, hospitality. Ngayon, pag kinulang ka sa kalagitnaan ng celebration, maubusan ka, kahihiyan yun. Pwede kang idemanda ng pamilya ng babae. yun yung kanilang, tawag dito, culture. Di ba? Pwedeng sabihin, papakasal-kasal ka, hindi mo naman pala kaya. O, yung mga papakasal po dito, dapat kaya. Okay? walang atrasan. So, dapat po, handa. Madalas po, ganyan tayo. Sa simula, ang galing, ang saya, pero hindi tinatapos. Dapat consistent. Dapat tapusin yung kasalan. No, na for 7 days, dapat mapa-enjoy natin yung ating pong mga bisita. Gusto ba natin na tuloy-tuloy? Dapat tuloy-tuloy po. Hindi yung napagsabihan lang, tigil na. Hindi tinatapos. Kamusta ka, kapatid? Ikaw ba ay walang-wala katulad ng banga na walang tubig? Ang new beginning po, nagsisimula kapag dinala natin yung ating mga kakulangan kay Jesus Christ. Ang banga mo ba ngayon ay walang laman? Anong gagawin mo? Pag walang laman yung banga mo, lagyan mo ng, ano sabi? Anong utos? Lagyan mo ng tubig. Sino po ang water of life natin? Si Jesus. Kamusta po yung paglalagay natin ng tubig sa buhay po natin? Baka dehydrated ka na, kaya nahihilo ka. Mainit ngayon. So, pag mainit ang panahon, dapat always may tubig para hydrated at hindi tayo mahilo. Ganon din sa ating spiritual na buhay. Yung kaluluwa po natin, kailangan ng tubig ng salita ng Diyos. Ang sabi niya sa Samaritan woman, di ba? Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Look at that, mga kapatid. Welling up. Ibig sabihin ng welling up, hindi nauubos. Well. Kaya kailangan may effort. Huhukayin mo eh. Di ba ang well, dapat malalim? Malalim. Lalaliman mo para pag malalim na yung hukay mo, magkakaroon ng tubig. Magiging masagana ang buhay po natin. Ang problem sa atin,
Hanggang doon lang. Hindi po. Para tayo ay lumalim at yung ating pong balon ay patuloy na bumubulwak ng tubig ng Panginoon ng salita niya. Laliman po natin. Painumin natin yung ating pong kaluluwa. And the last point for us to be extraordinary is have a clean heart. That is why, kinanta po natin yung kanina, yung worship. Have a clean heart. Sa verse 15 ng chapter 2, anong ginawa ni Jesus Christ? Gumawa siya ng latigo. Sa ibang version. Latigo, pinaglalatigo niya. Tinaboy niya yung palabas, yung sa templo, yung mga baka, tupa, ikinalat niya yung mga pera ng mga nagpapalit, tinaob ang mga mesa nila. At sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati, alisin niyo yung mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. So background, pagkatapos po ng kasal, saan pumunta si Jesus Christ at yung kanyang mga alagad? Sa Jerusalem para sa Passover feast. So ngayon, ang temple kasi mga kapatid, listen, may court of Gentiles. Ibig sabihin, for Gentiles only. Hindi po pwede ang mga Jews. Meron ding lugar sa temple ang mga Hudyo. Now, nakita niya yung talamak na negosyo. Bakit po? Kasi may mga negosyante na nagbebenta po ng mga hayop para sa sacrifice. Now, for your convenience, hindi mo na kailangan magdala pa. Imagine, kung malayo ang lugar mo, hila-hila mo yung baka. So, para maging convenient na, doon ka na bumili sa templo. So ngayon, kung may pila ka o coin at gusto mong ibigay sa temple, bawal sa temple na yung Roman coin kasi may mukha ni Caesar. Bawal sa kanila yon. Kaya merong mga coin changer para palitan at ang sa ganun, pwede na po yan. Okay? So, mga kapatid, ang lugar na itinalaga para sa extraordinaryong pakipagtagpo sa Diyos ay naging isang ordinaryo at maruming palengke dahil sa kasakiman ng tao. Kaya pinalaya sila ng Panginoon. And for this new temple, which is sino po yung new temple? It's Jesus Christ. Sabi niya, gibain niya yung templo na yan at sa loob ng 3 araw, itatayo ko yan. It means, mga kapatid, our true worship is not in this place. Our true worship is about Jesus Christ. He is the new temple. Kaya di ba, ang sabi ng Bible, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo sa 1 Corinthians 6:19. Kaya bago maging extraordinary ang buhay po natin, kailangan muna natin linisin ang ating pong buhay. Minsan po, ang buhay po natin, designed siya for worship God, pero parang nagiging palengke. Di ba? Puno ng inggit. Kamusta ang puso mo? Kamusta yung temple mo? Puno ba ng galit yan? Puno ba yan ng makamundong hangarin? Puno ba yan ng pag-aabuso? O mga bisyo? You know what? Ang isa pong transformed life ay nangailangan ng radikal na paglilinis. Tanong ko sa inyo mga kapatid, handa ka ba na hahayaan mo si Jesus Christ na itaob ang lamesa ng iyong puso? Tanggalin yung mga marurumi sa puso po natin para tayo ay maging extraordinary. Sino dito ang gusto na, sige Lord, taubin mo na yan. Sige Lord, sipain mo na yan. Alisin mo na yung mga karumihan na yan sa puso ko. Willing ka ba? Yun yung ating pong tatanungin sa sarili ko. And for our conclusion,
So dito na po tayo magtatapos. Magtatapos po ako sa verse 23 hanggang 25. So, habang sila po ay nasa Jerusalem, marami po, ito po please take note, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero ito po yung nakakagulat sa verse 24. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. Nanampalataya ang tao kay Jesus dahil sa nakita nilang himala. Pero ang sabi ni Lord, hindi ako nagtitiwala sa kanilang pananampalataya. Bakit? Hindi na kailangang may magsabi pa. Bakit? Kasi alam ko kung ano ang nasa puso ng tao. Gets nyo? Ibig sabihin mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang nilalaman ng puso mo. Alam niya ang puso mo. Alam niya kung ano ang nilalaman ng puso mo ngayon. Maring nananampalataya tayo dahil may blessing. Dahil meron tayong natatanggap. Dahil may favor. What if tatanggalin ni Lord ang blessing? Will you still magtiwala ka pa rin sa Panginoon? Kaya, in our conclusion, suriin po natin yung ating pong mga puso. Dahil kilala tayo ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya ng may katapatan. Huwag kang magkunwari. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka. Kasi alam ni Lord yung puso mo. Pwedeng nandito ka, pero nagkukunwari ka. Maring meron kang fake dyan. Pero fake pala. Naku po, masakit yun. Huwag naman po sana peke ang faith natin kay Lord Jesus. Meron o wala, have faith. Meron o wala, have faith. Huwag lang po tayo sana umasa, sa himala. Magtiwala sa gumagawa ng himala. Tanong ko sa inyo, nakaranas na ba kayo ng himala? Naku, marami. Alam ko, marami kayong na-receive na himala. Sana, hindi lang sa himala, bakit kaya dahil tayo may faith kay Lord. May himala o wala. It's about Jesus Christ. And, isugo mo ang lahat kay Kristo. Mga kapatid, as we end this message, at nangusap sa iyo personally ang Diyos. Can we have a dim light para allow natin yung Holy Spirit na mangusap sa atin. And ano bang sinasabi ng Lord sa iyo right now? Ano sinasabi sa iyo ng Lord?